kahanga-hanga yung tapang na ipinakita ni Senator De Lima. Dahil alam nyo, iba, hindi hinaharap yung mga ganyan. Ano? Kami, nung kami nakulong, talagang ginawa namin yung aming pagkakasala at kaya tanggap namin yung pagkakulong. Pero ito, si Senator De Lima, wala man siyang kasalanan, wala man ginawa. Ano? Pero talagang pinag-initan lang. Kumusta sir yung kwarto niya? Anong itsura? Hindi ko nakita yung kwarto niya mismo, pero doon kami doon sa adjacent na meeting room. So, ano naman, nakita natin may mga maganda naman yung security sa kanya. Hindi siya mapipiligro yung buhay niya dyan. May monitoring na 24/7. Hindi. Nasaan po yung usahan, sir, na magbabalik? Wala akong nakitang usaa doon. Sir, yung mga foam tsaka yung cooler, galing po sa inyo, sir? Hindi. Binili nung staff niya na yun. Any request from Senator Lee? Wala naman. Sinabi lang niya na, ayun nga, na she's in high spirits at hindi natitinag yung kanyang convictions na ipagpatuloy yung laban. So sabi ko, ina-assure ko naman sa kanya na lalong lumalakas yung voices of dissent. Na ito sana yung ayaw nilang mangyari, ano? Kaya nga nila ginawa itong illegal arrest na ito, itong political persecution na ito para matakot yung mga kalaban ng administrasyon. Pero kabaliktaran yung nangyari kasi nararamdaman mo na mas marami ang nagvo-voice out ngayon, mas lumalabas yung galit at simpatsya. Sir, kayo daw ang susunod. Sa akin, plano nga nila ako unahin di ba? Pero sige, bring it on. Do your worst dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita, hahabulin kita. Sir, may bilin ba sa inyo si Senator De Lima? Mayroon bang request sa inyo na pinapagawa sa inyo? Wala naman, na yun nga, pinapahatid lang yung message na tuloy pa rin ang kanyang pakikipaglaban para sa kanyang mga advocacies at hindi nagtatapos ito sa kanyang pagkakakulong. Sir, for tonight, anong plano niyang gawin? Magpapahinga lang, nakita ko na medyo hindi siya ganong nakapahinga the past 24 hours. So I believe she's looking forward to having a good night's sleep. So medyo hindi maganda yung health condition niya. Hindi naman. Mataas ang BP daw. Mukhang naka-relax na siya. Mukhang naka-relax na siya. How about sir over the weekend? Anong plan daw niyang gawin? Palagay ko yung mga pamilya niya bibisitahin siya, no? That's what they normally do. Pero ang sa akin, magandang ito, yung ipinakita niya will inspire millions of Filipinos. Imbis na matinag ay buhay ang laban. Sir, nagbigay ba ka suggestions sa kanya how to deal with this situation? Hindi na siguro, no? Kasi sinabi naman niya na sanay siya sa Spartan living, pinalaki siya ng hindi naman marangyang buhay. So sabi niya she can take it, she can handle it. Sir, bukod sa inyo na nandun sa loob kanina, may iba ba siyang kasama dun sa loob? Security na ng PNP, mga female police officers. So, well, yun na nga, no? Sabi ko nga kanina, I am motivated more than ever. Talagang mas ginaganahan ako na expose itong tunay na pagkatao ni President Duterte na siya ay isang mandarambong at mamamatay tao. So, hindi ako titigil hanggang sa mamulat yung ating sambayan ng Pilipino. At talagang pananagutin natin siya. Hahabulin ko siya rito, hindi ko siya titigilan. Will you be attending the EDSA commemoration tomorrow? Will Will you be attending? Yes. Yung grupo namin will be attending as well. Sir, paano daw siya magpapatuloy as senator? Si Senator De Lima, may payo ka ba sa kanya kasi napunta ka rin sa situation na gano'n? Ang pwede lang gawin ng isang senador habang nakadetine is yung pagpa-file ng resolutions and bills. At the same time, pwede rin siya mag-issue ng mga press statements to give her stand on certain issues. Pero hindi siya pwedeng bumoto at hindi siya pwedeng mag-interpolate ng mga bills. Pero pwede rin, nung panahon ni President Aquino, nakapagkandak ako ng committee hearing sa loob ng kulungan.
Pero I doubt it kung papayagan siya ni President Duterte. Sir, sa security, hindi talaga kayo nangangamba kasi di ba October may napatay nga na Korean dito. Nakausap naman natin yung mga, kasi yung mga nakadetain, yung mga security dyan, yung mga custodians dyan, mga dati ko na rin mga bantay noon, ano? So inalagaan din naman kami noon. Sabi ko sa kanila, tuloy nyo lang yung pag-alaga sa kanila dahil trabaho nyo yan to make sure na ligtas sila sa peligro. So hindi rin naman nila papayagan yon dahil sila rin mananagot. Sir, so ilang guards yung kasama niya ngayon sa loob? Maraming guards. Oo. Hindi. Siguro sinamahan lang ako ni iba pero may mga naka-steady sa kanya. Yung steady lang. May mga 4 siguro. Mga babae. Palagay ko wala. Iba eh. Separate yung si Claudette. So tinayagan, Sinasend itong arrest needed. Ang gusto nila mangyari dito is magkaroon ng chilling effect. Meaning matakot yung mga kritiko ng administrasyon, yung mga oposisyon. Pero sabi ko hindi ganoon yung nangyari, no? On my part, hindi. Opposite yung nangyari. Lalo kong gaganahan dito eh. Doon naman sa ordinaryong tao, napansin ko lalong lumalakas yung boses at dumadaming kumukontra sa kanya. sir, tinayagan ba siya makapagpasok ng mga gadgets, laptop, cellphone? Wala, bawal. Sir, anything particular about your Senate work na napag-usapan niyo kanina? Senate work? Tungkol sa mga Wala naman. Yung ngayon kasi ang inaantabayanan natin yung hearing sa Thursday kay Arthur Las Cañas. So palagay ko dyan sila kinakabahan talaga eh. Nangangatog ng mga tuhod nitong mga ito doon sa hearing na gagawin sa Thursday. So ano i-expect natin sa hearing sa Wednesday? Talagang malalaman ng mga kababayan natin kung anong klaseng tao, kung anong klaseng monster itong si President Rodrigo Duterte. Ngayon, pagkatapos nun, desisyon na lang nila kung ano gusto nila mangyari. Sir, yung Senate work, is it possible to do it even without gadgets, laptops, and computation? Dinadala ng staff yung mga bills and resolutions for approval, then pipirmahan pwede yon. Nagawa namin yon. Okay. Thank you. I'd like to ask you one last question, pahabol lang. Yung nangyayari po kay Senator Laila De Lima, she's saying it's political persecution. Are you at all thinking that at some point, one day, you might be suffering the kind of fate the senator is, well, faced with right now? Well, based on the information that we're getting, they're trying to find something, they're trying to fabricate something. Pero, alam nyo, doing that is one thing, but having the people believe it is another. Pero sa akin, ano yan, tanggap ko na yan. Kasi nga, vindictive itong tao na to eh. He even ordered me killed actually. Sinabi yan mismo ni Las Cañas. And the other people as well, I've been warned. Pero, hindi naman ako atras sa kanya eh. Diba? Dahil hahabulin ko talaga siya. When was this threat, Senator? Well, at different times. After they won, so tuloy-tuloy yung information from different people. Sa akin, it's a given. This guy would want to have me killed. Pero I am not afraid of him. At hahabulin ko talaga siya until mapakulong ko siya. Kasi ang dami niyang kasalanan sa ating bansa. Na si President Rodrigo Duterte ay merong mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. Ako ay naghamon noon na i-prove niya na ako ay mali. Pero ang pinadala niya, nagpadala siya ng isang abogado at sinasabi nila na ilalabas nila yung transaction history ng accounts ni President Duterte pakalipas na 1 linggo. Pero ngayon, 9 na buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin yon. Kaya muli, inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako, na meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. At pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya, at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Ito ay importanteng hamon
dahil sa mga pangyayari ngayon, lumalabas ang iba't ibang mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. At ito nga, bukod sa napalabas na nila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, na isa sa naging simbolo ng korupsyon nung mga nakaraang administrasyon,